Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan, sa ating pong pag-aaral ngayon, dito sa araw-araw ng pagpapala, ay nasa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa aking pagkatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang mga sumusumpa sa inyo, sa halip pagpalain niyo sila dahil sa kayo ay pinili ng Diyos upang tumanggap ng kanyang pagpapala. Yan, ito po ay paano ba maging pagpapala sa ating henerasyon at sa ating panahon. Kahit ho ang sitwasyon, nakikita natin na magulo, maingay, maraming nag-aaway, minsan meron din problema sa mga tahanan, minsan sa simbahan naman, at mga sa ating komunidad. Dito po ay binigay dito sa atin ng gabay ng Diyos, paano po tayo maging pagpapala. Kasi doon pa lang sa lumang tipan, sabi ng Panginoon kay Abraham, I called you to be blessed and to become a blessing. Nung tinanggap natin ating Panginoon Kristo, tayo po ay blessed na ng kaligtasan buhay ng walang hanggan. At ang ating pananampalataya ay lumalakas, lumalaban sa pagna ng ating mga kapagsubukan sa buhay. Pero dahil nga, nasa panahon natin ngayon, saan ay masalimuot, kinakailangan tayo po ay maging blessing. At paano ito mangyayari? Dito nga po sa verse na binasa natin, para maging blessing po tayo sa isa't isa, maging pagpapala tayo sa isa't isa. So alam mo, paano po ayusin natin ang ating pong relasyon sa ating kapwa. Kasi kung maayos ang relasyon natin sa Diyos, maayos ang ating relasyon sa ating kapwa. Paano ito magiging pagpapala? Sabi niya, kayo ay magkakaroon ng pagkakaisa, magkaisa kayo, magdamayan kayo. Yan po yung malasakit at tulungan. Kahit saan pong bansa, makikita natin pag may maganda, maganda ho yan tignan at maganda ho yan tirhan. Pagmamahalan, siyempre po, andyan po ang pagmamahalan na kung saan ay tinatanggap ang isa't isa. Ganun po tayo minahal ng Diyos. Kaya nakakalapit po tayo mga makasalanan upang tayo malinis at tayo po mapatawad. Ano pa? Maging maunawain. Pag may mga sitwasyon sa buhay, mga nagkakamali ang mga tao, lalo na mahal natin sa buhay, unawain. Okay? At ano man nangyari sa buhay natin, lagi po tayo magpakumbaba para lahat po ay maging pagpapala tayo sa mga sitwasyon ng mga tao. Now, paano po ito ina-apply sa buhay natin na maging magdadamayan, magmamahalan, mag-uunawaan, at magiging magpapakumbaba na nagkakaisa sa isang layunin na ito? Sabi niya, ngayon, huwag na kayong gumanti sa gumagawa sa inyo ng masama. Ano pa? Sabi niya, huwag na kayong gumanti sa mga sumusumpa. Sabi, nagsasalita ng masasakit. No? Sabi diyan, pagpalain niyo sila. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Yan po yung pagpapalang, pagkasalita, pagbibigay ng mga payo at mga panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami po salamat. Tinuruan mo kaming maging pagpapala sa iba kung paano mo kami pinagpapala para kung saan kami po, Panginoon, ay makabahagi ng salita, makapagpayo at makapag-akay na patungo sa iyo, pabalik sa iyo ang mga tao sa buong mundo. Salamat po, Panginoon. Bless us, Lord, for us to become a blessing. This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming po salamat. God bless po. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala.